Hindi na lang sa ibang bansa kundi maging dito sa Pilipinas ay nagaganap na ang mga karahasan sa loob ng eskwelahan. Marami mga estudyante at magulang ang nangangamba ngayon dahil sa magkakasunod na insidente ng pananaksak at pamamaril sa loob ng paaralan na sanhi ng pagkamatay ng 3 mag-aaral. Ang mga sangkot sa mga nangyaring krimen, pawang kabataan. Isa sa lumalawak na problema sa komunidad ng mga paaralan ang bullying. May mga viral videos noong mga nakaraan kung saan sangkot ang ilang kabataan sa pananakit at pambubugbog sa kanilang mga kaklase. Pero sa pagdaan ng mga araw, mas nagiging marahas ang mga kabataan gaya ng nangyari sa Cavite at Tacloban City. Bagamat bineberipika pa ng mga otoridad, isa sa sinasabing motibo ng mga sangkot sa krimen ay ang pagiging biktima ng bullying. Pero bakit nga ba nasasangkot ang mga kabataan sa bullying? Sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga estudyanteng nambubuli ay nagnanais na magkaroon ng social power, palakasin ang kanilang self-esteem at makaagapay sa pinagdaraanang personal trauma. May kontribusyon din sa pambubuli ang kanilang pamilya at mga nasa paligid nito, gaya ng kapabayaan, pag-abuso o sobrang paghihigpit ng mga magulang, mga nakasaksi ng karahasan sa mismong tahanan at binubuli ng mismong kapatid o kapamilya. Malaking impluwensya rin ng exposure sa media at teknolohiya, lalo na sa mga agresibong content sa mga video games, mga pelikula at social media posts. Ang laki ng effect nito, especially siguro sabihin na natin, naging malaki rin ang epekto ng SOCMED. Kasi pagdating sa ganyan, at diba, kung minsan magugulat ka na lang na yung mga video games na napapanood nila, parang yung bata hindi na umaabot sa punto na talagang ginagamit niya yung kanyang pag-iisip, rather impulse na lang. Kaya naman mahigpit ang panawagan ngayon na limitahan ang access ng mga kabataan lalo na sa social media at ipagbawal ang mga online game app na nangiimpluwensya sa karahasan. Malaki ang papel na dapat gampanan ng mga magulang para pagabayan ang kanilang mga anak sa responsableng paggamit ng teknolohiya at social media. Nakalulungkot lang na ang mga eskwelahan na isa sa lugar na dapat pinakaligtas para sa mga kabataan ay siya ring lugar kung saan nagaganap ang kanilang kapahamakan. Sa ngayon, walang magagawa ang pagsisisihan, bagkus dapat bawat sektor ng lipunan ay kumilos para maiwasan ang karahasan at tiyaking ligtas ang mga kabataan. Ako si Juan de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.